Salamat sa pagdarasal. Nakita niyo malakas na tayo. Ano bang gusto niyo? Sigawan na o palakasan ba ng boses? Hello mga taong bayan, bagong update lang po sa health ni Doc Willie Ong. Previously, nag-live video si Doc Willie Ong at na-shock ako sa kanyang body action. Talagang ibang-iba nung last live video niya. Sobrang nangilabot ako sa kanyang mga shinare. Dito sa kanyang videong ito, talagang masasabi kong it's a miracle. God is so good sapagkat nung ipinakita niya ang result ng kanyang CAT scan ay talagang ang laki ng pinagbago. Lumiit ang size ng kanyang cancer cells. What a miracle mga taong bayan. Pakinggan natin si Doc Willie Ong. Lahat sinasabi, misdiagnosis sila sa atin. Laging na mali yung laboratory, na delay, na ganyan. Lagi puro stage 4. Puro stage 4 ang nandito. Puro stage 4. Anyway, explain ko mamaya ha. Basta po, hindi ito para sa akin itong video na to. Kung para sa akin lang, mananahimik na lang ako, magko-quiet na lang ako, magpapagamot na lang ako mag-isa, magko-cruise na lang ako, matutulog na lang ako, iwas na lang ako sa basher. Diba sinabi ko nga sa basher diba? Kaya nga nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo kasi naniniwala ako, ang tao dapat hindi swapang. Ang tao na bubuhay sa mundo, hindi para kumita ng pera, pakainin lang anak niya, tapos na hindi dapat ganun. Bukod sa pakainin mo anak mo, palakihin mo, dapat tumulong ka sa kapwa. Kung hindi ka tutulong sa kapwa, pabigat ka lang sa mundo. Okay? Kailangan natin maraming matitinong tao, matitinong Pilipino para umangat yung bayan natin. Okay? So, mamaya, lahat po to para sa inyo. Anong gagawin natin para makinabang yung mahihirap, makinabang din yung mayayaman, maayos kung saan yung mga butas ng healthcare natin. Kaya nga po ako tumatakbo eh. Tumakbo na ako noong 2019, tumakbo na ako noong 2022. Ngayon, tatakbo na naman ako sa 2025. Nasa sa inyo na yun, okay? Hindi ko na kasalanan yun. Kung hindi nyo boboto, wala na akong problema. Magre-relax na lang ako. Pero naniniwala ako, binigyan ako ng Diyos at a specific timing. 1 month before filing, binigyan niya ako matinding sakit. Sobrang tindi ang binigay niya. Yung pinakamahirap binigay niya, tanong niya sa oncologist niyo. Ito daw yung pinakamahirap pagalingin sa lahat. Sarcoma. Yung mga ibang sakit na stage 4 daw, dito sa Singapore, baliwala lang daw yan. Mga lymphoma, minamani-mani nila dito, lung cancer, liver cancer, breast cancer, baliwala sa kanila, stage 3, stage 4. Pero itong sarcoma ko na stage 4, kahit yung doktor ko sabi niya, mahirap. Tagilid, sabi niya. Pero kahit tagilid, siyempre tiwala tayo sa Diyos. Papakita ko lahat. Pakita ko lang muna yung nangyari sa akin para sa gusto ng update. Bago yung mga tips natin, anong gagawin natin sa bayan. Kaya relax lang, para sa bayan to. Hindi to para sa akin. Kaya lang dami nag-pray eh. Kaya dapat honest ako. Ayoko tinatago. Si Senator Miriam, tinago niya sakit niya. Ayaw niya pa alam. Sabi niya, kailangan pa daw ng waiver for confidentiality. Ako open ako. Kung positive, buhay kong buhay. Patay kong pantay. Bakit ka magsisinungaling? Hindi na ba kayo nasanay? Lahat ng politiko sinungaling. Mag-try naman kayo ng politikong honest at hindi corrupt. Yan pakita ko lang mga picture. Dito po sa result ng kanyang CAT scan, sobrang nangilabot ako dahil napakagaling ng doktor niya. Well, hindi ang doktor, ang Diyos na may kapal dahil makikita natin ang before and after na result. Unti-unting natutunaw at nawawala ang cancer cells. Ituloy natin ang video. Parang sugar na isotope, kinakain ng bukol. This is 6 weeks ago. Ibig sabihin, galit na galit siya, palaki siya ng palaki. Kaya sobrang sakit to. Parang pinapatay ako. Tingnan niyo nangyari after 6 weeks. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng, sabi niya, mahirap to Pero tingnan niyo nangyari after 6 weeks Ang liit na lang niya. Pero pa rin hindi siya wala, andyan pa rin siya. Pero maliit na siya. Kumalma na siya. O hanap tayo ng ibang view. Ito, PET scan view. Pwede niyo i-review to sa mga doctors. So ito, another view, kita mo. I'm not sure kung mas mababa to. Ito dati, kita mo. Sa may baga to, galit na galit to, parang vulkan, ang daming active Pero yung bukol lahat Itong bukol daw parang dead tissue na siya dead tissue na, parang patay na kasi laman-laman, dugo-dugo na lang kasi hindi na siya nag-active So nung binigyan ng sugar, parang hindi nabuhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod dyan, may tubig pa ako dito. So yung tubig sa baga, possible bukol din yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. Okay, natin na afterwards. Nawala na yung pula Nawala na siya, pati yung tubig nabawasan. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ko, walang yan Pati baga, tinamaan pa Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga.
Ito yung miracle worker ko dito, papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam, sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore, buong Asia, sikat siya. Ang dami niya Filipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na, ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. Nag-chemo pa kahapon. Kahapon is my third chemo, split into 3. Wala yung mga gamot sa atin eh. So, ang side effect sa dumudugo to, may dugo dito. Nangingitim, susuka. Pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali, mahirap siya. Pero kinakaya natin kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait. Na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang ito gamot eh. It's not just the medicine, although yung binigay ng medicine wala sa atin. Okay, balik tayo sa mahirap, yun naman ang gusto natin. Nakwento ko lang sa inyo, so mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Pero ako kasi, whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, umiyak ako, kahit 1 day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, 1 week. Ngayon ang plano ko hanggang May 2025. Eh ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba, hanggang 2020. So, God, I need 7 years. Di ba? I need 7 years. Kasi kung wala ng purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka, Hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, 1-month result, ang dami mali result sa atin, positive, tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito napupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kumbaga sa mall, ito yung pinaka-Rustans or yung pinaka-high-end, let's say SM yung pinakamalaki. Nandun lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad, kaya binibigay sa atin, para yung nasa isang ano lang, sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin, kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyenteng nakikita natin, kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor, walang gamit, walang PET scan. dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta 1 month. Pag 1 month, patay na yung pasyente. Diba? Nag-biopsy ka, tapos 1 month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. 2 hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa hospital, within 2 days, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo, 1 buwan, 5 buwan, 10 buwan, iba-iba diagnosis, diba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh. Parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo. Kung meron kasi baga sa ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsuswak, swerte ka. Kaya ang gene ko nga rin XYZ, tapos may bala doon sa XYZ, chamba. So, meron ako isang ganung gamot. So, baka tayo gumaling, hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabilis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takang-taka siya. Yun na, sabi ko, maraming big problem sa atin talaga. God's will ba to nangyari? Sa tingin ko, mahirap pa to. Anong miracle pa ba to? Diba? Ano mali ko ganito mangyayari sa akin? Ready na ako mag-retire eh. Diba? Tsaka syempre, salamat sa lahat na nagdadasal. And, ang malaking problema natin talaga sa bayan, dito naman ang gulo-gulo eh. Diba? So, I'll just try my best. So, bakit tatakbo? Ito lang mission ko. Pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy. Kung ano lang dadalhin sa atin ng Diyos, kung tuloy-tuloy tayo sa good news, good news. Pero syempre, maraming salamat. Iniisip ko nga kung paano natin gagawin to. Inaaral ko nga. Syempre, pagpapagaling ko, ipapanalo natin to. At ako talaga, ang kakaiba sa akin, sana maintindihan nyo, wala akong campaign funds. Zero. Hindi ako tumatanggap ng pera. Yun ang pinaka-honest sa lahat. Yun ang pinaka-lakad ni Jesus Christ. Kung tumatakbo si Jesus, yun ang style niya, hindi yan tatanggap ng campaign funds. Isipin nyo lang, hindi ko alam ba't hindi nyo maintindihan na
ang isang kandidato na tumanggap ng 5 million, 10 million, 50 million, 100 million, imposible maging independent yun. Diba? Pwede sila tumanggap. Yun ang laro nila. Ang laro ko nga wala eh. Kahit kaya natin lumaban ng wala. Pag nanalo ako ng wala, di ang linis. Di kahit sino mali, okay na. Pag ito nagkamali, hindi ko na kailangang ilista kaibigan, kaaway, nagbigay ng pera. Hindi nagbigay, wag galawin. Wala nga eh. Drug company, wala. Lahat wala. Tao, wala. O, kung meron kayo nakikita, fake news yun ha. Fake news sa akin. Kahit Anyway po, salamat sa pagdarasal. Nakita nyo, malakas na tayo. Ano bang gusto nyo? Sigawan na? O palakasan ba ng boses? Ano, feeling ko bumata ako 10 years. Ayan po mga taong bayan, kailan kaya maka-experience ang ating bansa ng ganitong kabilis na proseso pagdating sa healthcare? Napakagaling na mga doktor sa Singapore. Salamat mga taong bayan, patuloy natin ipagdasal si Doc Willie Ong. Be kind to everyone. I hope and pray na makapasok siya sa top 12 sa Senado. Kailangan natin ang tulad ni Doc Willie Ong. Napaka-honest niya, napakalinis siguro na politician ito pag sakaling siya ay maluklok sa Senado. Thank you everyone. Salamat po.